po, sana na mapanood mo to. Kasi ang gusto ko lang naman sabihin, maging open ka sa akin kung anong problema mo. Kahit naman si mama makutata, kahit naman si mama ganito, alam mo naman baga naiintindihan kita. Ako lang naman yung kakampi nyo, di ba? Sana naman kung may problema ka, wag mo sarilinin. Hindi solusyon na kung anong naisip mong way na yan, ganyan. Kung halimbawa baga may shoota ka or ano, magparamdam ka naman sa akin kasi di na ako nakatulog kagabi. Ngayon, kanina umaga nag-alis ako, naghahanap ako sa iyo. Di ko alam kung saan kita hanapin. Kahit kahit ng anak nangyari na to, nangyari yung mga noon, tsaka ngayon, nandito pa din ako. Kasi wala naman makakaintindi, wala na magmamahal sa iyo, kundi ako, yung tunay na mamalasakit sa inyo. Sana naman magparamdam ka naman. Tsaka kung sino naman sana ang tinutuluyan mo. Sana naman, di ba may ina din na naman yan. Sana maramdaman naman nila yung kung ano ang pakiramdam ng ina na nag-aalala. Sana nasa mabuti kang kalagayan na kasi talagang sobrang din ako kaisip na baka sobrang naninega na ako kasi sa mga napapanood ko or na nababalitaan ko na merong mga natatagpuan na ganyan, ni-rape or pinatay. Sana naman wag. Yun lang na. Sasabi ko lang sa inyo na kayo ang kahinaan ko. Kaya sana naman, wag naman ganyan ang gawin niyo sa akin. May problema daw mga kalingap na nangyari. Ito, gawa po ito ni Ate Julie. Kaso may problema. Kakausapin natin. Ito po mga kalingap sa umon. Anong nangyari? Napunta saan si ate mo? Kahapon po, nasa paraling pa ako. Tapos, pag uwi ko po, nagtanong po sa akin si mama kung nagawin daw sa ate. Sabi ko, hindi ko pa alam. Tapos sabi daw po sa akin ni mama, nakuha lang daw po sa ate kahapon ng modul. Tapos mula po ko niya, di ba po, nahuli. Tapos hinahanap po nila mama. Kahapon pa wala. 24 hours na? More than na kasi kung kahapon. 11 daw po, nagpa-arm na daw po ito sa kinuhaan niyang modul. Nagpunta po yung disbago si ma'am niya. Tapos nagpa-aram daw po duman sa ma'am niya, mga 11 daw po ito. Tapos nag-chat man po si ma'am niya, tatatuaran daw pong kumasahe pagpa-uli. Talaglakaw lang daw po sa atin pagpupunta doon. Naglakad lang papuntang school. Oo. Malayo. So ngayon, nasaan si nag-report na sa police, naka-report na Hindi pa. Sa barangay. sa barangay. Siguro sa police dapat mag-report na 24 hours. Kasi mama mo nasaan ngayon? Mapunta ko garo sa sa barangay. Sa barangay lang. Like sinahan po, punta po garo itong Mercedes. Hinahanap. Ma-report Hinahanap. na yun. Kaya report ng mga kalingap. Ayan po sa nakakapanood ng video na ito, na lang kami update kung nasaan si Jamaica. Sana kahit makakita lang para malaman kung nasaan si Jamaica, kasi hindi natin alam kung anong nangyari, kung naglayas siya o dinukot siya o may nangyaring masama. Yun yung ayaw po natin mangyari. Kaya sa nakakapanood ng video po ito, sana ma-update po kami agad. So nandito po yung number ko at yung Facebook account ko para pakontak ako ninyo kung nasaan man, sakaling nasaan man si Jamaica. Bakit? Anong nangyari ba? May away na nangyari? Wala man. Wala po. Meron ba siyang cellphone na dala-dala? Yun po. Meron po. Tapos di man po na Hinachat. Magpaalam, hindi yung paalam niya po kahapon, makuha lang daw module. Tapos di na po nakabalik. Anong mo kay ate mo? Panawagan, anong sabihin mo para umuwi na siya? Harap po. Uwi na. So, dapat paalam. Kaya Jamaica, wait na dito. At okay lang kung halimbawa may boyfriend, sana maalaman lang. Di kasi namin alam, baka isipin ni mama mo nadukot ka, may nangyaring masama. So sana magpaalam ka, magkontak ka para malaman. Sobrang nag-aalala po yung lalo na si Ate Julie. Kanina nagchat-chat sa atin 24 hours na wala si Jamaica. So nagtanong siya sa amin kung napunta daw si Jamaica, wala naman.
Di mo pati nag-chat. Mm-mm. Yung mga kalingap at hintay-hintay natin si Ate Julie. Hinahanap nila si Jamaica. Hinahanap po natin. Hi! Dito po kasama natin si si Ate Rena, tsaka si Ma'am Wena, si Ali. At meron po tayong bigas. Galing po kay Tita Emmy po, mga kalingap. May bigas po sila. Kamusta na ate? Ano yung nabalitaan ko? Ayun po, tanong po ako sa iyo kung napunta sa Asan na? Naghanap na po kami. Wala. Sinasabing barkada, wala po. Tinanong ko nga po yung picture niya sa AS kung napunta po talaga kahapon. Nakuha man daw po talaga ng module. Mag-alas 12 na nga daw po yung nag-alis. Nagpaalam na nga daw po na maalis na daw po siya, mauwi na po. Malakad lang po at walang pamasahe. Ngayon, nagdiskarte si ma'am na kano daw siya pamasahe. Tig-chat niya si Jamaica na kuha niya at may pamasahe ibibigay. Si man na daw po nag-reply. Wala po, di po nakauwi. 24 oras na po kami na alas. May report na, naka-report na. Di pa po nga. Di pa Buti po ka na, report na Oo, pala. ano ko nga po, sana nagtanong din po kami sa bangkerahan ng Manggiso kung nagtawid po. Sabi ko nga po, baka po may CCTV din bagang ano ng Mercedes. Ikausap po yung ano ko. Tsaka ano ka din nagtatrabaho, nag-ano ka na ng Skin coat po ako kalingap. skin coat. Skin coat po yung natatapos man na din po. Dito si mate mo. Ako po, laging problema na lang po. Masabi smith ko, mabuti sa akin lagi may problema. Di ko man nga mate maano, tinan mo na nga ngayon. Maganda man yung paalam po sa akin. Alas 10 nag-chat po si Ma'am Regidor na Pero- kunin po yung module. Tapos paalam sa akin, Mama, kukunin ko lang po yung module. Naglakad nga lang po, may dalang file, dala yung ano. Kinuha man po talaga, pero di na po nakauwi yung ano ko. Iano lang tayo, Ate Julie, i-report natin sa police kasi Ano po, nag-aalala din po ako. missing person na po si Jamaica ngayon kasi 24 hours walang di naman natin alam kung anong nangyari doon. Wag naman yung masama. Ang damit na naka-crop top lang po, tapos ano lang, naka-ano siyang pants. Sa barangay na Hindi pa, kasi inuna ko muna magtanong doon sa Manggiso kasi inano ko na 24 oras. Tapos tinanong ko sa mga naman, di ba close na natin? May nagang open bag yung dalawang yan sa ano po. Ay mama, punta mo sa Mambani. Mama, pag pinuntahan ko yung mga sinasabi niya, wala talaga ni anong napunta doon. Kaya nga po, kahit sa Manggisok, sabi nga po, ngayon lang may nangyari po na nagwa lang din ng module na di na nakauwi. Sabi ko, dalaga na pati po yun. Tapos, sabi ko ngayon ko lang, napunta nga po si tatay yung lolo ni Jamaica. Sabi ko, tayo ngayon ako nangaramdaman ko, parang nagsisikip yung kaliwang dibdib ko, parang ako may nangyayari sa anak ko. Napaluha nga yung lolo. Tapos sabi ko, sa pinayagan mong magsulo daw. Sabi ko, di ko man tayo baga, akala ko na mangyayari ini. Tatiwala mo, Manggisok man lang baga. Tapos Wala tayo nang dapat minsan po iniisip ko po, baga kalinga pala din, baka naglalakad pa, hinila ko sana, gubat, parang yun ang inaano ko na lang. So, wala po, ay kahit sinong sabihin, bagang mga barkada, walang nakakita kay Jamaica. Igubat po, baga yan dyan sa daanan. Kasi minsan po nagkwento din si Jamaica sa akin. Nung nagkuha din po siya noon, dyan na po sa parte sa pataas na yan, dyan may nagsusunod po sa kanyang lalaki. Alam ko po yung bahay. Yun. napuntahan mo yung ano. Di pa po. Pero sinabi ko na po yun doon sa ano ko, kung sino man po yun, alam po nila kung ano yun. Pero sabi, sana man wag, kasi kamag-anakin pa po pala namin yun. Yun na po sabi ni Jamaica, nasunod po siya pag nalakad siya dyan mag-isa. May pamilya din po. Ano yun, dapat talaga may report na. Kaso ngayon, anong oras na ngayon eh? Puno nga 5 naman PM na po pagabi mga naman kalingap. po. Kasi di ba kalingap nangyari na to minsan. Pero hindi ko naman in-expect naman yung ano pa din po. Kasi wala man ako alam na talaga nakukontak pa yun. Yung talagang ginawa ko po baga lahat para maano po yung ano ko. Kaya ngayon po sabi ko, Diyos ko, paano ko naman po umpisahan? Sana wag naman yung nangyari yung una po na gano'n. Pag sana sana safe siya, walang masama. Po. Pero, iba Pero pa kung paramdam ko sakaling ngayon, kalingap din kisa nung una, iba ngayon. Iba Iba ngayon. po, talaga nag-ano po ang ano ko. Iba po talaga. Kasi Gabi walang din po ako paalam. makatulog. Kasi ganito lang po pag naalis po ako, pag mapasok na po sa trabaho na nag-i-skin coat po ako, tapos na yung mga plastering. Tiwala po ako dito lang yung routine ng bata. Tapos ano po kahapon nagpaalam, mama, nag-chat po si ma'am. Papunta mo na po mama ko. Diyos ko, sige ko na. Tapos yun po, din na po siya nakabalik. Yun lang naman po hindi po yung naglalabas ng bahay. Ayan, nag-tiktok yung magkakapatid dito. Tapos siya sa module niya. Pero minsan po, parang ngayon ko lang po napag-isip-isip kalingap kasi nung magpaalam siya sa akin. Bago yung time na nag-chat si ma'am, nakaupo siya dyan bagong gising. Sabi niya sa akin, ma, boring na ako dito.
Tapos parang mababaliw na ako. Lagi na lang ako sa bahay. Na ganun. Sabi ko, nak, mas okay pa yung nasa bahay kaysa ka nasa labas ka niya. Marami ka pang mga tentasyon. Tapos ilang oras po, nag-chat na po si ma'am. Nag-Jamaica ko naman itong module mo. Ayun po. Yun na po, wala na po din. So, may posibilidad na nagano talaga siya, sinadya niya. Sadya po yun. Kasi kung sabi niya, Tapos, naboboring. dala po yung cellphone niya. Yung cellphone ko na, Oo. doon lang po na-open yung account ng mga friend ko po. Baga kanila. Dala niya yung Yun po ang cellphone. dala niya. Tapos, di na po siya nakukontak. Yung number po, doon din po nagre-ring. Kaya sabi ko, kung halimbawa naman po, baga nasa kaibigan man lang, machat bala sana, mama, di ako nakawi kasi Sana magpaalam si Jamaica para Diyos ko, ang hirap po Kalingap Alvin. para hindi na mag-isip ng masama. Pagkatapos po ng problema ko kayo, ganito na naman. Ang nakakatot. Diyos ko po. Halos maluka-luka na nga ako sa mga problema. Ito na naman, akala ko naiintindihan ako ng anak ko. Ganito na naman po. Ang hirap po talaga. Lahat ko naman po ginagawang perfecto. Sabi nilang akong inay, nawala ng attention sa kanila. Pero po, nangyayari pa din po itong ganito. Hindi man po nila alam, nahihirapan din po ako. Alas akong makatulog. Mahal ko naman po sila eh. Kaya lang po, syempre po sa hirap ng buhay. Wala pa akong time sa kanila. Kaya nagasama po ako sa trabaho. Kaya naobligaw ko po siya dito sa bahay. Kaya naman po. Minsan po naririnig ko po. Minsan, ayan. Lagi na lang po siya sa bahay. Siya na naman sa mga kapatid niya. Wala naman po akong magawa kasi syempre mahirap na po kami kalinga pa. Hindi natin siya masisisi, Ate Julie, kasi lahat naman tayo yung pinagdaraanan, hindi natin alam kung anong klase yung pinagdaraanan niya. So ngayon, panawagan lang natin na sana mag-contact na si Jamaica, at kung may nakakita man, sana mag-report yun sa atin. Yun lang po sana. Kung may nakakita man po sana, sabihan man lang po sana si Jamaica na umuwi man na po. Kung may problema po sana, i-open man po sa akin kasi wala man po ibang makakatulong sa akin. Kundi ako din po eh. Hindi po solusyon kung sino man na taong nag-ano sa kanya kasi sana natuto na din po siya sa unang nangyari sa kanya eh. Sana. Sabi ko nga po, di ko pa nakukuha yung isang anak ko, di ko pa nakikita. Pero, ito naman, wala na naman itong ang isa. sabi ni Umon at Julie, meron daw siyang ka-video call si ate niya na taga Mercedes. Kanina po, nung nandito kami kanina, yung wala pa po kayo. Hindi ko po alam yun. Tinatanong ko po si Umon kung may nakukwento sa atin niya, kung may na-open po. Ang sabi lang niya po, barkada lang po sa Mambani, pinuntahan na po namin. Hindi ko po alam na meron pong sa Mercedes yan. Gabi-gabi nga daw po sabi ni Umon. Kaya baka yun yung kasama niya ngayon, hindi natin alam. Pero sana mag-contact Yun nga po sana. Sakaling mag-contact si Jamaica, anong gagawin mo, Ate Julie? Po, kakausapin ko po siya kung ano po talaga na talagang gusto niya. Ayaw ko pong ganito ay pilit ko naman pong tinutuwid kung anong dararapat sa kanya, pero ganyan po talaga eh. Gusto nila silang nasusunod eh. Yun nga po. Kung gusto niya na magsabi lang po sa akin, wag naman pong ganito na para po baga akong tangan ako saan maghahanap. Magsabi lang. Opo. So, galit ka ba, Ate Julie? Sa kanya? May din pong galit kasi syempre po, bata pa po, hindi pa marunong sa mga halos pag obliga nga po dito, halos parang naghihinanap eh. Pero wala man pong magagawa, ginusto na po nila. Gusto ko lang pong malaman kung talagang okay siya o kasi nag-aalala po kasi marami po baga Kalingap Alvin nababalita ng mga nakukuha na lang kung saan na tinatapon. Yun po ako doon ako nag-aalala. Baka kako, hinano na lang dyan sa gubat, hinila o kung dalaga man po bagay yun. Wala po talaga akong alam na meron po siyang siya sa Mercedes. Ngayon ko lang po nalaman sa iyo, Kalingap Alvin. Si Umon din yung nakapagsabi sa amin, Ate Julie. So sana Ko din po isa. mag-contact ka na Jamaica para hindi na mag-alala si mama. Wala po ay, doon po ako lalo nag-alala nung... Kapag ka nag-contact siya, hayaan mo na siya sa doon. Hindi po, kakusapin ko, di po, syempre ayoko pong ganyan na basta, kasi babae po ang anak ko, ayoko pong ganyan, kausapin ko, halimbawa nasa siya, kausapin ko po yung magulo, ayoko pong ganyan pong paraan na Talagang sa papauwiin tamang mo siya. paraan po, opo, sa tamang paraan po Kalingap, hindi naman po sabihin, oo, nagdesisyon na ganyan yung anak ko, nagpunta sa ganyan, kausapin ko din yung magulang, anuhin ko din. Paano, Ate Julie, halimbawa lang kung ayaw niya nang umuwi? Wala
po ako gumagawa Kalinga Palvin, ibigay po yung gusto niya para matuto baga kung ano ang pakaramdam nasa ibang pamilya talaga. O anong pakaramdam ng ganyan, na hindi na para may limitasyon na yung ano niya, nasa sa kanya po. Kasi hirap, kasi mulat sa Kalinga Palvin, ginawa ko naman po lahat. Halos kahit itapol niya na po ako, tinuwid ko po. Tapos ganito naman po, nangyari na naman. Sana po. Pero nakikita man niya po, parang di ko po talaga Kalinga Palvin kasi bata pa po talaga. Tapos magdating na po yung time na magkapamilya siya. Sino hindi naman po man, ako din na naman po. Sobrang hirap ko man na po baga. May ako ka. Ay, Diyos ko po, niyamang buhay din. Eh, kundi nga lang sa mga batang yan po, baka talagang as in yung nangyari kay talaga sulong ko na Ganyan po talaga pag ano, nanay eh. Nahirap po talaga maging nanay. Kaya ikaw, May, Diyos ko po. Okay na po. Ang hirap maging nanay, May, talaga. Huwag ka nang Sobrang china-challenge talaga. Talagang, Anong mapapayo mo kay mate kung sakali magkaanak siya? ayun. Ay, magkaanak. Unang-una, huwag mo na yung anak. Ayusin mo ang payo mo. Payo ko lang na muna, yung maghanap siya ng talagang as in. Kaya kang buhayin. Magiging maganda talaga yung buhay mo. Kasi nagiging problema lang talaga, mate, sa pamilya. Yung kahirapan. Yun lang talaga. Diba? Nalala mo yung kwento ni Jamaica na pati yung anak ko na yun, diba? Naobliga siya mag-discard. Una-una maraming anak. Oo, yun na nga niya, kayamanan ko na lang nga, mate, yung anak ko. Ganito pala pag naglaki naman, ay, konsumisyon. Hindi basta talaga. Mahirap, mate. Eh ano mo na lang, pag-pray natin, pag-pray mo si Jamaica kung anong Pero dapat i-report na kasi. i-report. Dapat ma-report na siya. Ate Julie. Sa barangay na. Barangay muna. Barangay kasi ita-transfer din naman yung information na yun doon sa munisipyo. Tapos mag-post na po sa Facebook. Tapos i-share namin. Yun yung gagawin natin. Picture ni Jamaica. Pray natin. Tig-chat ko pati si Kuya Arman, ka-aprendin baga kung na inasalubong namin sa may sabi niya, tapos may na-mention siyang pangalan. Sabi ko, sana naman wag. Sinong pangalan? Yung ba ka? Yung po, Devil dati. Na-mention niya po na baka daw yun ako contact din. Sabi ko, hindi ko naman kasi alam. Kasi, Hindi sure. Opo. Kasi si Jamaica naman kasi, iba na siya yung dati baga talagang, pero dahil nga sabi May isip na. Oo, alam niya na yung kaya di ako makapaniwala yun yung sabi ni Kuya Arman na yun nga daw, sabi ko parang hindi. Tapos yung nabanggit niya mo, parang lagi pala isipan din sa akin kasi hindi naman tumakwento kundi niya talaga nakakita ang ganun ng ating. Kasi nagkwento lang naman sa akin si Jamaica, mama, si Uman mama, mama, ganito yung shoota niya, ganyan. Abot kayo mo lagi niya naman ino-open kay Umon. Di ko man alam na mayroon din pala siyang tinatago na di man niya sinasabi. Mahilig maglihim si Opo. Jamaica. Malihim po talaga yun. Ewan ko po baga, mas pa po siya. Hindi siya. Yun po ang kaanuhan namin mag-ina po, mas open siya sa iba kaysa sa akin. Kasi alam po, laging negative ako sa kanya, laging kontra ako kasi sa hirap ng buhay po, baga Kalinga Palvin, inumulat ko siya na hindi pa dalas-dalas yung desisyon kasi ang hirap ng buhay. Lalo dito nakikita ko din naman na di pa nila kaya. Tapos mapupunta sa sitwasyon na may pamilya. Paano na? Nanay na naman. Pero kung nasa 18 siguro, medyo pa eh. Kaya nga po sabi ko po, kahit po Maintindihan baga Kalinga Palvin, trabaho lalaki, kahit tinatawanan ako dyan, pinag-aaralan ko na po. Kasi sabi ko, ay kung yun lang ang prioridad mo niya na maging priority trabaho. Sa ibang Opportunities sa trabaho po. ibang bansa, yan eh, ina-admire yung mga worker, woman Natutuwa na po worker. kami kasi ko Kalinga Palvin. Oo. Hindi man pa sa pagmatyaga lang talaga magparaan. Hanggang mapakinis mo po, ililihain mo. Dali man lang po pag gusto mo talaga matuto. Wala man po talaga palang imposible pag gusto mo kahit manlalaking trabaho. Basta huwag ka lang magbubuhat ng mga bubuhat. Ay siya man, ako mate ng yung simento, tapos nga, haluin mo. Kaya man yun mate, Diyos ko man. Di ba nagambot-bot pa ako ng mga tubig. Kaya syempre, pag nadating lang ako dito, mate, alam pa naman dyan sa atin, nakaskaso na, nakaluto na lahat, baldado na talaga. Ate Julie, ano yung mensahe mo kay Jamaica? Kasi maari mapanood niya ito. Ayun lang. Yun lang po, sana na mapanood mo to. Kasi ang gusto ko lang naman sabihin, maging open ka sa akin kung anong problema mo. Kahit naman si mama makutata, kahit naman si mama ganito, alam mo naman baga naiintindihan kita. Ako lang naman yung kakampi nyo, di ba? Sana naman kung may problema ka, wag mo sarilinin. Hindi solusyon na kung anong naisip mong way na yan, ganyan. Kung halimbawa baga may shoota ka or ano.
magparamdam ka naman sa akin kasi di na ako nakatulog kagabi. Ngayon, kanina umaga nag-alis ako, naghahanap ako sa iyo. Di ko alam kung saan kita hanapin. Kahit kahit ng anak nangyari na to, nangyari yung mga noon, tsaka ngayon, nandito pa din ako. Kasi wala naman makakaintindi, wala na magmamahal sa iyo, kundi ako, yung tunay na mamalasakit sa inyo. Sana naman magparamdam ka naman. Tsaka kung sino naman sana ang tinutuluyan mo, sana naman, di ba may ina din na naman yan. Sana maramdaman naman nila yung kung ano ang pakiramdam ng ina na nag-aalala. Sana nasa mabuti kang kalagayan na kasi talagang sobrang din ako kaisip na baka sobrang nananega na ako kasi sa mga napapanood ko or na nababalitaan ko na merong mga natatagpuan na ganyan, ni rape or pinatay. Sana naman wag. Yun lang na. Sasabi ko lang sa inyo na kayo ang kahinaan ko. Kaya sana naman wag naman ganyan ang gawin niyo sa akin. Lumalaban ako para sa inyo. Pasensya na kung nawawalan akong time sa inyo, pero para din naman sa inyo to, di ba? Yun lang naman. Welcome ka pa naman dito sa bahay kahit anong nagawa mong pero sana magharap ka sa akin or kung ano nga pag-usapan natin para masolusyonan ang problema. Kahit mag-chat lang. Opo, magparamdam lang malaman naman na po sana. okay, na buhay pa. Opo. Ayan mga kalingap. At Jamaica, sana mag-chat, kahit chat lang para malaman na okay ka or buhay ka. Kasi yung iba kasing nawala, Opo. medyo Kasi may nananawagan din po Oo. ngayon sa post baga po sa Facebook sabi po kung sino daw po nakakita doon sa anak niya, pauwi naman daw po. Diba? Parang pangalawa naman tong anak ko, kung mananawagan ako na kung sino man nakakita o pauwi naman kasi nag-aalala nga din po ako. Sabi ko baka naman po meron na naman ngayon ang kukuha ng mga dalagit na pinapasok sa sana po ano na nga po kali mo naisip ko. Oo, naintindihan namin Ate Julie. So ngayon, kailangan nating kay sa barangay, tapos i-post mo na missing na si Jamaica kasi lampas na ng 24 hours yung niya. Pwede po laptop, Facebook talk. Tara na. Sa barangay. 24 hours na ba? Oo, nung alas 10 pa may. Ay, pwede na yan. Sige, sa barangay po. I-report lang namin yung missing person. May record na missing. So yung mga kalingap, andito kami sa barangay hall ng Mambungalon para i-report na nawawala na si Jamaica.